Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay kung ano nga ba yung eco mode or energy saving mode sa ibang aircon. Yan. Kung kailan nga ba magandang gamitin itong eco mode na to. Itong video na to, explain ko kung ano yung process na ginagawa ng aircon kapag naka-eco mode or energy saving mode. And bago yan, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawan ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Yung Facebook page ko, ilagay ko na lang sa description yung link sa mga gustong mag-follow. Okay? So yan, back na tayo sa topic. Paano nga ba yung process ng eco mode or energy saving mode sa aircon at kung kailan nga ba magandang gamitin? Every brand kasi ng aircon, iba yung eco mode nila or energy saving mode. So, hindi ko na sasabihin kung alin yung mga gumagamit ng ganitong mode. Explain ko na lang kung ano yung ginagawa ng aircon or kung paano siya mag-process kapag naka-eco mode siya. Okay? So, yan. Sa una, yan. Kaya nilagay ko dito other brands. Yan. Sa ibang brand, ganito yung process ng eco mode nila. Nililimit ang power or wattage na gagamitin ng aircon. Yan, sa ibang brand Sa ibang brand, ganyan yung process ng eco mode nila. Nakalimit lang yung power or yung wattage na gagamitin ng aircon. Halimbawa, kapag nagdagdag ng load or heat load sa loob ng room, ang gagawin ng aircon kapag naka-eco mode siya, yung gagamitin lang na power ay nakalimit lang. Okay? Hahabulin nung aircon yung nawalang lamig dyan sa room mo dun sa limit na power lang na nakalagay dyan sa aircon kapag naka-eco mode siya. Kasi yung hindi naka-eco mode, ganito kasi yung process niya. Kapag merong nadagdag na init sa loob ng room or sa loob ng kung saan man nakalagay yung aircon, tapos hindi naka-eco mode, yung process ng aircon, kapag na-sense ng aircon na merong init sa loob ng room, uutusan niya yung compressor na paandarin sa full power or sa potential na power ng aircon. Hindi tulad nung naka-eco mode siya, meron lang siyang limit na power para ibalik ulit yung nawalang lamig sa loob ng room natin. Okay? Merong disadvantage tsaka advantage itong ganito. Itong ganitong process, matipid siya. Yan yung advantage niya, of course, dahil nga naka-eco mode. Pero ang disadvantage niya, mahina or mabagal magpalamig. Okay? Kasi nga, yung ginagamit lang niya na power or wattage ay nakalimit lang. Kahit na sobrang init na dyan, same pa din yung power na gagamitin ng aircon para ibalik ulit yung nawalang lamig sa loob ng room natin. Kaya hindi ko advisable na gamitin yung eco mode kapag sobrang init ng panahon dahil nga baka matalo yung aircon. Okay, mahirapan yung aircon na palamigin yung loob ng room natin. Kaya yung iba nagtataka sila na bakit na mahinang magpalamig yung aircon nila. Siguro naka-eco mode ka tapos sobrang init. Kasi nga yung power na ginagamit o yung gagamitin ng aircon ay nakalimit lamang. Okay? So next na tayo. Sa ibang aircon naman, ganito yung process ng eco mode nila. Yan. Tinataas ang temperature na sinet mo sa aircon. Yan. Ito yung example. Halimbawa, nag-set ka ng 24 sa aircon mo. After 1 hour, mag-a-add yan ng isang temperature. Yan. Kaya tataas siya ng 26. Kapag kasi mataas yung temperature na sinet mo sa aircon mo, ay matipid sa kuryente. Okay? Every 1 hour, tinataas niya ng 1 na temperature. So,
So, after 1 hour, itong 25 na to, magiging 26. Pero may limit yan. Minsan, hanggang 26 lang. Okay, yung iba naman hanggang 30. Okay, depende yan sa aircon. May mga limit pa rin yan. Okay? Sa ibang aircon to, sa ibang aircon na brand. Pero hindi ako sure kung alin yung mga brands na gumagamit ng mga ganito na mode. Basta explain ko na lang kung ano yung process ng eco mode tsaka yung energy saving mode. Mag-comment na lang kayo sa baba kung alin dito yung process ng eco mode nyo or energy saving mode. Yan. Okay, next na tayo. Yung pangatlo, ganito yung process ng eco mode nila or energy saving mode. May limit ang temperature na pwede mong iset sa aircon mo. Okay, kapag naka-on yung eco mode, yung pwede mo lang iset na temperature sa aircon mo ay nakalimit lamang. Example, ganito. Hanggang 24 to 30 degrees lang. So, hindi ka pwedeng mag-23. Kapag nag-23 ka, mawawala yung pagka-on ng eco mode mo. Okay? So, ngayon pupunta tayo kung kailan magandang gamitin yung eco mode na to. Yan, ito, gumawa ako ng list. Ito. Yung una, sa gabi. Kasi sa gabi, hindi na gaanong mainit. Medyo malamig na. Saka sa madaling araw, ganun. So, magandang gamitin yung eco mode sa gabi or sa madaling araw. Yung pangalawa, sa hindi gaanong mainit na panahon. Yan. Kapag hindi gaanong mainit yung panahon, yan, magandang gamitin itong eco mode na to dahil matipid siya kasi nga nakalimit lang yung power or yung wattage na ginagamit or yung gagamitin ng aircon. Kapag nagme-maintain lang siya tapos hindi gaanong may init yung panahon, yan, magandang gamitin yan. Okay? Yung pangatlo or yung last natin, kapag aalis sandali. So kapag aalis ka ng sandali or 15 minutes ka lang, iset mo siya ng eco mode, yan, para matipid siya kahit walang tao sa loob ng room. Yan, dahil nga yung wattage lang na gagamitin ng aircon mo ay nakalimit lamang. Okay? So yan guys, sana meron kayong natutunan sa video na to kahit papano. Kung nagustuhan nyo itong video na to or kung meron kayong napulot, bigyan naman ng like. Yan. Kung meron pa kayong gustong idagdag o kung meron akong hindi nabanggit o nakalimutan, pakilagay na lang sa comment. So, kung meron kang question, suggestion or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Okay? Yan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Okay? Yan guys, kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga videos. Paki-follow na din ako dun sa Facebook page ko. Ilagay ko na lang sa description yung link. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye!